Hi guys, kakatapos lang namin kumain ng lunch namin. So ngayon, magluluto naman ako ng buchi. You know what buchi is, guys? Yung alam mong saging siya, tapos dinurog-durog, tapos inahalo sa isang dough. Yun, pakita ko sa inyo. May na-prepare na ako dito sa ref. Lulutuin ko na lang siya. Yan, iyan siya. See? May saging. So, okay guys. Hintayin lang natin maluto ha. Yan. Kasi, nag-request na naman. Actually hindi. Nagtanong lang siya ang asawa ko na, akala ko mahal magluluto ka ng buchi. Yan, namiss niya ang buchi niyo. Namiss niya ang buchi sa Pinas. Ayan. Ito yung lugar namin dito sa New Zealand. Sobrang mainit. Ayan. Summer pa kasi dito guys. Ayan yung lalabhan ng asawa ko. Isinampay niya kanina. Yeah, kanina umaga. Isinampay niya. Ayan yung bike ko. Minsan, ginagamit ko yan. When I have to go to work. Kasi minsan, ang bus dito ay napakabagal. At wala akong sasakyan. Ayan, hinahatid, sinusundol ako ng asawa ko. So, minsan, pagka gusto ko mag-bike para may exercise naman yung katawan ko, ginagamit ko yan. Actually, hindi yan sa akin. Sa ka-workmate ko yan. Sa isang teacher. So, puti siya. Naawa siya sa akin. Wala ka palang car? Joke lang. Ayan. Binigay niya sana, kaso ayoko. Nakakahiya. And, by the month of April, next month na actually, uwi ako. Kaya, isauli ko yan. Yun lang. So, tara na, magluto na tayo ng ating buchi. Kuha tayo ng isang wok. Ayan. Tawag dito ay wok. I-on natin ito ating saucepan. Ayan. Itong ating induction. 10 minutes. Kuha tayo ng ating oil. Actually, madali lang magluto ng buchi. Kasi, syempre, lutong Pinas. Ayan, inubos ko na yung oil. Sabi ng asawa ko, kala ko, kasi pahiga-higala ako doon. Kala ko magluluto ka ng buchi. Ha? Kakakain nga lang natin ng lunch eh. Ito mo na. Sabi niya, hindi naman. Okay. Yan. Ang galing dito sa New Zealand, no? Lahat ng mga recycled na gamit, nilalagyan nila nito. Kita nyo. Ito. Yang may mga arrow na pabilog ang direction, bottle. So, ibig sabihin, pag may ganyan na logo, i-set aside mo siya sa recycling box. Ayan, recycling bin. Hintayin na lang natin yan na uusok para mag-aapoy at masunog siya. So guys, habang iintayin natin na tuminit yung oil, may nakita akong feijoa dito. Ayan, ito yung New Zealand fruit. Para siyang bayabas. Seasoning to eh. So, every summer lang to, meron. Namumunga ng ganito pag summertime. Hap. Tamis. Parang bayabas, pero hindi. Tsaka yung buto niya parang sesame seeds.
Mm. New Zealand fruit, Feijoa. Tsaka yung kiwi fruit nila. Minsan, may dala yung asawa ko from his workplace. Bigay ng mga ka-workmate niya na puti. Tinapon namin. Hindi namin gusto yung pagka-overripe niya. Mukha siyang grapes na sobrang maliit. Sinayang lang namin, itinapon. Kasi, hindi namin gusto yung lasa. Overripe na ata yun nung naibigay ng ka-workmate niya na puti. So guys, umpisa na tayo sa hulma. Yan. Dapat huhulmahin yan ng pabilog. Huhulmahin ng pabilog. Medyo ninipisan lang natin kasi yung oil ko konti lang. Mahilig ako magluto. Pagka siguro mahilig lang tong asawa ko bumili ng mga ingredients kasi siya yung nag-grocery sa amin. Siya nagbabayad ng bahay, siya nagbabayad ng gas sa sasakyan namin, etcetera. Yung minsan mga cream ko, sabon ko. Yeah, kung ano na lang yung meron, pinagtsatsagaan ko na lang. Gaya nito, nagulat siya. Ha? Paano ka magbubutsi? May ingredients ka? Sabi ko, di ba pag butsi, saging lang naman yun, tsaka harina? Ayan, sabi niya, okay. O bakit? Wala naman tayo saging Sabi ko, di ba isang araw, di ba bumili ka ng lakatan? O di kumuha ako ng isa, tapos gumawa ako ng dough. O, sabi niya, okay. Gulat siya. Wala naman daw siya binili na ingredients kasi hindi naman daw ako nagsabi. Ganyan ako. Pagka may gusto akong lulutuin, nag-isip na lang ako ng kung ano-ano. Kapatay ng isa pa. Feijoa. Masarap siya. Juicy siya, makatas. Makatas.
Bayabas kasi, yung ilalim niya, pink or pula. Yung iba naman medyo brown. Yun, yung variety ng bayabas. Ito naman talagang puti lang. Itong balat niya, green, di tulad ng bayabas na nagkukulay dilaw, di ba? Or minsan nagkukulay yung medyo pa-pink siya. Ito, green lang talaga siya kahit hinog na. Tapos malalaman mo na lang na talagang hinog na siya pagka pinisil mo, malambot na. Pag madiin na yung gaganyan, ididiin mo yung daliri mo, nadidiin siya. Yan. Malambot-lambot, oh. Bayabas, parang bayabas lang din. Pero yung gitnaan niya, puti. Lakas ako kumain ng fruits. Ayan yun. During winter, wala ito. Summertime lang. Okay guys, hintayin na lang natin na maluto. Guys, ito na ang aking nalutong buchi. Buchi. My own version. Tapos, at habang ako'y kakain ng buchi with my beloved husband, magtitimpla tayo ng Milo. Masarap yan sa Milo. Ang buchi sa palagay ko, hindi siya masarap sa kape. Kaya, subukan natin Milo. Okay? Yan guys, subukan natin ng Milo. Sarap. Tara guys, puntahan na natin ang asawa ko. Ay, nahirapan ako. We don't need the words to say what we've been feeling every day. You touch my hand, the world slows down, and I forget the rush, the sound. We never danced beneath the lights, but I remember all our nights. The way you breathe, the way you stay, turns quiet moments into clay. You shape a love that doesn't speak,
grace. The way you read my every face. You don't perform, you never play. You just show up in quiet ways. Some love with fire, some love with show. But you're the one I truly know. No song, no line, no grand debut. Just love that always sees me through. We don't need the words to feel our hearts alive. You hold this space where I can be exactly who I am and free. You never boast, you never blur. You love me deep in all that's sure. So let the silence be the verse. We don't need the words. We don't need the words, you say enough with just your eyes. Through every small unspoken thing, you give me roots, you give me wings. No scripted phrase, no rhyming curve could ever match the way you serve. So let our lives be love rehearsed.